At last, matapos ang 1 week break, ay lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 254 na kung saan ay masasaksiyan na natin finally ang Kusakabe versus Sukuna. Let's go! Nagsimula yung eksena kung saan ay makikita si Kusakabe na naghahanda na gamit ng kanyang new shadow style simple domain, Evening Moon Sword Drawing. At ayon sa kanyang isipan na ang simple domain daw ay nagagamit laban sa domain expansion upang ma-eliminate ang sure hit effect ng isang domain. Pero hindi raw nag-neutralize ang simple domain sa curse technique mismo. At ipapaliwanag pa natin yan ng gusto sa full chapter. Anyways, dagdag pa ni Kusakabe na bagamat simple lang daw ito, pero ang simple domain ay isa pa rin daw domain. Samantalang dito naman kay Sukuna ay may kita na nare-recognize niya ang technique ngayon ni Kusakabe, pero nagtataka pa rin siya sa kung bakit nag-a-activate ngayon ng simple domain si Kusakabe laban sa kanya na may kakayahang magpakawala ng mga slashing attacks. Maya-maya pa nang nagpakawala na nga si Sukuna ng mga slashes ay dito naman kinounter ni Kusakabe ang mga slashes gamit ang kanyang katana while naka-activate ang kanyang simple domain. To which ay ayon kay Kusakabe na sa loob daw ng kanyang domain ay na-amplify daw ang kanyang curse energy output. At ang curse technique ni Sukuna ay humihina raw upon approaching dito sa kanyang domain. At habang makikita si Kusakabe na nagme-maintain sa kanyang form, ay ayon dito, nakakadagdag daw si Kusakabe ng isang fully automatic system na naghihintulot sa kanyang ma-counter ang lahat ng mga atake na paparating sa kanyang domain. Na dahil dito ay medyo pinuri pa nga ni Sukuna si Kusakabe na sabing hindi na raw masama ang mga reflexes ni Kusakabe. Dagdag pang impormasyon dito na nagagawa raw mabasa ni Kusakabe ang slashes ni Sukuna sa pamamagitan daw ng pagbasa sa sinasabing sparks daw ng curse energy ni Sukuna at sa pamamagitan na rin daw sa pagbasa sa mga galaw o motion ni Sukuna pati na ang pure intuition ni Kusakabe. Every time nagagawa daw ito ng dismantle attack. Combine ang lahat ng yan plus ang kanyang simple domain ay ito raw dahilan sa kung bakit nagagawang makounter ni Kusakabe ang mga slashes o ang mga atake na paparating sa kanya. Ngunit habang kina-counter niya ang mga slashes ni Sukuna ay bigla namang may isang slashing attack na muntik nang tumama sa kanya na buti na lang ay na-counter pa niya at nailagan niya. To which ay na-realize dito ni Kusakabe na inactivate daw pala ni Sukuna ang slashing attack na yon na hindi gumagalaw o zero motion. At makikita dito si Sukuna na napatawa. Matapos yan ay makikita naman ng isang flashback ni Mei at Nanami na as always ay pinupuri ang lakas ni Kusakabe. At dito naman sa flashback kay Gojo ay sinabi rito ni Gojo ang tungkol sa paggamit ni Kusakabe ng simple domain na ayon sa kanya na napakaraming baguhan daw ang naglalagay ng binding vow sa kanilang simple domain upang ma-activate ito. Tulad na lang daw kay Miwa na upang ma-maintain ang simple domain nito ay kinakailangan niyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Pero kay Kusakabe ay nagagamit niyang simple domain kahit wala siyang ina-apply na binding vow. At ang range daw nito ay malawak din. Kung kaya't ang simple domain daw talaga ang trump card ni Kusakabe ayon kay Gojo. Matapos yan ay balik dito sa present, makikita naman dito na nasense ni Kusakabe ang paghahanda ni Sukuna ng World Cutting Slash. Kung kaya't in-expand naman ni Kusakabe ang kanyang simple domain na ikinagulat ni Sukuna. Na kung saan ay pinakita na naman ang flashback ni Mei na nagpapaliwanag sa simple domain ni Kusakabe na ayon pa kay Mei na usually kung ang isang individual daw ay gagamit ng sword drawing technique ay pinapalapit daw muna ng user ang kanyang kalaban. Pero pagdating daw ay Kusakabe ay ini-extend lang daw nito o pinapalawak nito ang kanyang range upang kung sino man daw ang papasok sa simple domain ni Kusakabe ay maaatake niya ito ng mabilisan. Balik naman dito sa present, makikita dito ang pagpapaulan ni Kusakabe ng mga slashes dito kay Sukuna na ayon dito ang ataking ito ni Kusakabe ay napakahirap daw na i-block. Sinabi pa nga ni Nanami sa isang flashback na wala raw siyang kilala na kayang i-block ang ataking ito ni Kusakabe. Pero may kilala raw siyang isang sorcerer na di na kailangan pang i-block ang ataking yan, which is si Gojo. At matapos ang napakaraming slashes na ginawa ni Kusakabe ay naputol naman ang kanyang katana na kung saan ay tinanggal na lang ni Kusakabe ang kanyang coat at nag-proceed sa isang hand-to-hand combat dito kay Sukuna at nagawa pa nga niya mapatalsik si Sukuna gamit ang isang sipa. Mabilis namang kumilos si Kusakabe at dinikitan ngayon si Sukuna habang sa kanyang isipan ay napaisip siya sa kung bakit parang desperado raw siya ngayon at dito niya na-realize na ang dahilan daw kung bakit parang binubuhos niya ngayon ang lahat ng kanyang makaya ay dahil sa malaki raw pala ang kanyang utang na loob kay Yaga. Kaya ngayon ay tila ba'y ibinuhos na niya ang kanyang buong lakas. Habang nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban ay pinakita na naman dito si Gojo na sabing ang dahilan daw sa kung bakit si Kusakabe ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer ay dahil napakabait daw ni Kusakabe. Na dito sa present ay sinabihan naman ni Kusakabe ang kanyang sarili na kailangan na raw yang itigil ang kanyang pag-iisip ng mga nonsense na mga bagay dahil ang mga bata nga raw ay itinaya talaga ang kanilang buhay sa laban na to. Makikita rin dito mga kaibigan ang mala-honored one post ni Kusakabe. Matapos niyan ay nag-activate na naman si Kusakabe ng isang technique mula sa kanyang new shadow style na may pangalang Hazy Moon Technique. Isang ability na nagbigay sa kanya ng kakayahang makapag-conjure ng naputol na parte ng kanyang katana. Nagamit ito ay sumugod na naman dito si Kusakabe ngunit pinigilan lamang ni Sukuna ang kanyang atake gamit ang dalawang daliri lamang nito. Sabay sabing
napaka-obvious daw na pinuntirya daw talaga ni Kusakabe ang kanyang puso na kanina pa lang na-damage na mula sa atake ni Maki. Na matapos ang eksenang ito mga kaibigan ay sa sumunod na panel, makikita dito si Kusakabe na na-off-screen at bagsak na. Kagad namang dumating dito si Wiwi upang i-teleport si Kusakabe, ngunit bigla namang dumating dito si Sukuna sa likuran ni Wiwi na sabing parang nagsisimula na raw siyang mainis sa batang to. Na nang aatake niya na sana si Wiwi ay bigla namang may dumating to the rescue. Isang individual na bitbit ngayon si Wiwi. Ang individual na yan ay walang iba kundi si Miguel, ang curse user na nakaharap noon ni Gojo sa JJK0 movie. At sa pagdating dito ni Miguel mga kaibigan ay nagsalita naman si Sukuna na di raw niya kilala itong si Miguel. Nasagot naman ni Miguel na baka nakatira raw siguro si Sukuna sa ilalim ng mga bato kaya hindi siya nito kilala. At dito mga kaibigan, isang bagong challenger na naman ang dumating upang harapin ang pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan. At dito muna natin tatapusin ang spoilers mga kaibigan dito sa last panel na to. Kaya abangan nyo rin ang full chapter review natin sa chapter na to para sa mas in-depth pa at dama pang review ng chapter 254. At no break po next week mga kaibigan. Ayan, kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.